ibang dimension. That's mysticism. So, yun po yung nais ng mga Kristiyano. No, ito yung dinagdag nila, kaya pag sinabi, ay, hindi ka nakakapag-speaking in tongues, hindi ka pa pupunta sa langit. Ay, gusto ko rin, Lord, naririnig ang boses mo. Bakit sila naririnig? Ako hindi kita naririnig. Ibig bang sabihin, hindi ako ligtas. So yun po yun eh. Kailangan ba pagka nag-pray at nag-pray, nagpunta ka sa church, kailangan maluluha ka at maiiyak ka? Pag hindi ka nangiyak, hindi ka tumayo ang balahibo, ay wala ang presensya ng Diyos. Yun po ba ang sukatan? That's emotionalism. Pero, may mga pinapayagan ng Diyos. Depende sa dealings niya. Hindi lahat. Katulad po ni Daniel. Nakaranas siya ng nakakita ng vision. Si Joseph, may panaginip siya. Di po ba? May mga pinipili. Pero hindi sa lahat ng sino po ang nakakita na sa Diyos? Wala. Pero si Moses, pinayagan niyang makita siya ng nakatalikod. Pero nung paharap, tinakpan po yung mataba. Tapos nung nakalagpas na siya kay Moses, nakita na ni Moses yung likuran ng Diyos. So yun po, may mga pinapayagan. Lord, meron ka bang favorite? Pwede pa rin po ba nating marinig ang tinig ng Diyos? Hindi lang palaging audible. Anytime, kung gusto po nating marinig ang tinig ng Diyos, nandito sa Biblia. Ito po totoo. Kasi maraming lalabas ngayon sa panahon natin na mga bulaan. Tingnan po natin sa 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse 1, ano po ang sabi doon? Dear friends, tingnan niyo pong maigi. Do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world. Lalo na po sa panahon natin ngayon, maglalabasan ang mga bulaang propeta at mga false teachings. Kaya pag may narinig tayo niyan, o kaya may nag-upload sa YouTube na nakausap niya ang Diyos, ito yung sinabi, ito yung gagawin, ano po ang dapat nating gawin? I-test natin kung ito ay kapareho ng nakasulat sa salita ng Diyos. Tulad ng mga Bereans, di ba? They are eager to hear the word, but they study the word of God. Kung yung sinasabi ni Pablo ay hindi nag-uupo sa sinasabi ni Pablo. Kung ito ba ay constant, no? Sa sinasabi ng Biblia. Ano yung commitment ng taong nagsalita? Ano yung lifestyle niya? Baka hindi po maganda. Higit sa lahat, ano ang paniwala niya tungkol kay Kristo. So yun po. Now, tapusin na po natin yung verse 8. Ano na tayo? Tapos na yung 1 and 2, yung philosophy and the deceit. Pangatlo, according to human tradition. Ayan. Dito po lumalabas yung mga maling katuruan dahil mas tinataas yung pagsunod ng tradisyon kaysa sa mga turo ng Diyos. Ito po yung mga Pariseyo eh. Nagdagdag sila ng mga hundreds of laws, pinapasunod sa mga mananampalataya. Kaya yun po yung nakakalungkot. Ano po ba yung mga ginagawa nila? Isa po yung korban. Ano yung korban? Na kapag nagbigay sila ng pera sa temple, pwede mo nang hindi tulungan ng mga magulang mo. That's human tradition. Eh ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Diba kalingain ang mga magulang? Hindi pababayaan. Yun po yun eh. Yung mas mataas na yung pagsunod nila sa mga tradisyon ng mga Pariseyo kaysa sa salita ng Diyos. Pero hindi lahat ng tradisyon ay nakaupo sa salita ng Diyos. Kapag ang tradisyon na yan ay maitataas ang Diyos, ipagpatuloy po natin. Ngunit pag ito ay taliwa sa salita ng Diyos, wag po natin gawin. Ano yung mga superstitious belief na ginagawa natin hanggang ngayon na taliwa sa salita ng Diyos? Tignan po nating maigi. Katulad po ng yung mga pamahiin natin na medyo hindi naman ang pagpasok po ba ng swerte sa bahay natin o sa pamilya natin nakasalalay sa pagwawalis. Kasi di ba noong unang panahon pinagbabawal magwalis sa gabi? Bakit daw?
lalabas ang swerte. Swerte, lalabas. Kaya, yun, nakatawa ni Leo. Dapat papasok pag nagwalis. Kasi para hindi lumabas, papasok ang swerte. O, tuwa-tuwa naman kami kasi bawal magwalis sa gabi, di ba? Pero pwede mag-vacuum cleaner. Kasi hindi lalabas. Papasok pa din. Okay. Ngayon, kapag Friday the 13th, nung maliliit kami, elementary, Friday the 13th, mag-ingat tayo. Kasi pwede ng lahat, madidisgrasya. Hindi wala ka nang ginawa kundi kabahan hanggang nasa labas ka, hanggang makarating ka ng bahay. Eh ano ba sabi ng Biblia? He is our protector. He will watch our going out and our coming in. Amen? Kaya yung iba kung ano-ano anting-anting ang sinusuot at dala-dala pag alis ng bahay. Yung mga baby, para daw hindi, ayan, unahin natin, hindi mausog. Anong pinapasuot na kung ano-ano? May mga bracelet na may puti, pula, itim ba yun? Pinagsuot ba kayo noon? Siyempre hindi nyo alam, baby pa kayo. Mas lalo pong danger yun. Bakit? Eh kung naputol yun at nanunog ng bata, o di pina-opera nyo pa. Ano pa? Yung kulay pula na sinusuot sa damit para daw hindi mausog. Eh kung bumuka yung perdible nun, kailangan ba natin yun? I-dedicate natin ang baby sa Diyos. Hindi yan lalapitan ng demonyo. Amen? Amen. Hindi yung nausog. Dilaan mo naman. Dilaan ba? Pakilawayan mo naman yung anak ko. Ikaw lang yung huling dyan pumansin. Iyak na ng iyak. Ay, o kaya naman, nilagnat. Ay, dali natin kay Manang Belen. Kasi hihilutin. Di ba? Okay lang sana kung talagang hihilutin. May mga dasal-dasal pa yan. Gagaling nga yung anak, pero pag uwi, may dala ng ibang sakit. Ibang demonyo na po. Okay? So yun, mga pamahiin, ayan, ano pa ba? I need to worship. Wala naman na sumasamba sa puno, diba? Sa araw. Nawala na yan. Tapos, pasyon. Huwag niyo po akong babatuhin na. Ano ba yung pinagasabi ni Sister Lady? Ito po yung ginagawa pag Holy Week, di po ba? Hindi naman masama na alalahanin natin lahat ng ginawa ng Panginoon. Pero yung baka tradisyon na lang, di po ba? Tapos yung pong pananakit sa sarili, ito yung mga nakakalungkot. Parang sinasabi nila na hindi sapat ang ginawa mo, Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ko rin saktan ng sarili ko at magpapako sa krus. That's human tradition. Yung pang mga piyesta, sinong nagpupunta sa piyesta? Wow, si Eric, present. Ang piyesta po, bakit pa may piyesta? Sineselebrate natin yung kaarawan ng santo. Hindi nyo ba alam na yung katabi nyo, santo din? Ano pangalan ng katabi nyo? O di Saint Lady, Saint Leia, Saint Abby, lahat ng niligtas ng Diyos, Saint, di araw-araw pala piyesta. O diba? Ang saya. Di araw-araw may handaan. Pero ang nakakalungkot po kasi pag piyesta, sino ang naitataas? Dapat si Jesus. Hindi yung mga graven images na ipaparada. Sorry, seek the truth and the truth shall set you free. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Pag may piyesta, anong meron? Hindi lang pagkain. Pag may pagkain, may inuman. Alak. Pag may inuman, may away. Kasi may lasing, di ba? Pinagmumula ng gulo. Pag may masaya ba ang piyesta pag walang perya? Perya. Wala, di ba? Maganda may perya. Pag may perya, may sugal. Maka-Diyos ba yun? Makawa talaga siya. Human tradition. Pagpag, yung ibang bata dito, ang alam nila sa pagpag, yung tinapon na pagkain, papainit mo, kakainin ulit. Pagpag yun. Ang galing mo lang yung alikabok, pagpag tawag doon, kakainin. Ang pagpag, yung umaten ka ng libing, pag uwi dapat, huwag kang didiretso sa bahay. Parang tinuruan ko pa kayo, no? Pupunta muna kayo sa Jollibee, pag medyo yayamanin sa Starbucks, doon ka magpapagpag. Pero sa totoo, gusto nang magpalibre ng kasama mo.
Totoo ba yon? Kasi daw, pag di ka nagpagsasama yung spirito nung namatay sa bahay nyo, ay, hindi. Nasa impyerno na yun kung hindi siya Kristiyano. Nasa langit na yun kung Kristiyano siya. Amen? So, totoo ang pagpag. Eh, yung pagdadala ng pagkain sa lamay. Oh, bakit daw? Sasama yung masasamang espiritu sa bahay nyo. Kaya yung mga tao takot na takot mag-uwi, di ba? Uy, ubusin mo yun bago kamuting sa bahay nyo. Kaya dito nyo lang kakainin bago maglabas sa lamay. Kasi kaya po yun sinabi para hindi maubos yung handa. Kasi kapag hindi yun tinakot ang mga Pilipino, mauubos. Wala nang kakainin yung maglalamay. Sa Batangas, pinapabaon talaga. Kasi naman paniniwala doon, pag di nabaon, lahat kayo na may-ari sa household, ubusin nyo yan. Nakakatakot siya, di ba? Okay, so yan po yung mga human tradition. Next po, pang-apat. According to the elemental spirits of the world, hindi lang sa human tradition, kundi pati yung mga basic principles tulad ng pinag-aralan natin, yung human reasoning, mga cultural norms, at yung iba, spiritual forces naman. Lahat ng mga false teachings, meron po yung spiritual forces para iligaw tayo ng landas. Kasi po, yung mga believers dito sa Colossae, sa halip na tumaas yung antas ng pananampalataya nila, dapat high school na sila, bumalik pa sila sa elementary. Yun po ang nangyari sa kanila. Kaya sabi nga, either way, these principles are contrasted with Christ's truth. Ano po yung pandima sa verse 8? Yun po yung, and not according to Christ. Ang lagi po nating tatandaan, kapag hindi po ito rooted sa ating Panginoong Jesus, it would mislead us. It's a false teaching. Ito po yung warning ni St. Paul. Ano yung solusyon na binigay niya? Yung pong verses 9 and 10. Ngayon, ano po yung nakalagay doon? For in Him dwells all the fullness of the Godhead in bodily form na kulangan. And you are complete in Him who is the head of all principality and power. So, ito po yung solusyon. Hindi natin kailangan ng anumang mga dagdag. So, as application, balikan po natin yung slide. Ano yung dapat nating gawin to summarize everything? We must guard against false teaching. Kaya di ba sabi, beware that no one takes you captive. At hindi natin mas itataas ang human tradition. Let's prioritize Christ over human tradition. Next, we must recognize that there is spiritual warfare. Kapag may mga ganyan po tayong naririnig. And higit sa lahat, paano maging stay rooted in Christ? We must read His Word day and night. So, for our conclusion, dito po tayo magtatapos. Sa dami ng pinag-aralan natin at mga filosofiya na pwede nating ma-encounter, sabi, there are many philosophies and teachings that claim we need more than Christ to be really spiritual and successful. Tandaan natin, hindi na po natin kailangan yon. Why? We are already complete in Christ. Sabi, we don't need any extra religious rules, mystical experiences, or human wisdom to be accepted by God. Living in Christ's fullness is not about doing more. It is about trusting more. Magtiwala po tayo sa Panginoon na we are already complete in Christ. Rest in that truth. Amen? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita, O God. Kung meron man pong mga pagkakataon na napasok ng maling katuruan ng aming mga isip at nagawa namin ng mga bagay na hindi ayon sa iyong salita, patawarin mo kami, Panginoon. Now, alam na po namin, O God, na hindi namin kailangan ng ano pang bagay na idadagdag namin sa aming pananampalataya.
Because there is no spiritual force or tradition greater than Jesus. Hindi rin po namin ng kahit na ano, kailangan ng kahit na anong ritual o mga charm or pampa-good luck, Panginoon, because we are already complete in Christ. Di rin po kami dapat matakot, Panginoon, sa kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. Sa kaligtasan namin, Panginoon, because you have authority over all things. Di rin kami dapat matakot sa mga misfortune or mga curses, Lord. Dahil you can protect us, O God, and you can destroy all these negative spirits in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami kung naging self-righteous kami, Panginoon. Mas tumingin kami sa mga kasiraan ng iba, sa pagsuway nila kaysa sa mga buhay namin, Panginoon. Lord, right now, we do acknowledge, O Lord, that we are complete in our Lord Jesus Christ, O God. For He is more than enough for our needs. Awitin po natin ang kantang ito prayerfully.